Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan, isang dating OFW mula sa Iran ang nagbigay ng pasasalamat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa tulong na ibinigay nito upang siya'y makalaya mula sa pagkakakulong nito sa loob ng 10 taon sa bansang Iran. Ang kanyang kwento ay isang testamento sa malasakit at dedikasyon ng dating Pangulo para sa kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino, lalo-lalo na ang mga OFW na nahaharap sa mga matinding pagsubok mula sa ibayong dagat. Si Carla Abellana magbabalita. 15 taon na ang nakalipas ng si Ernie Ginoo Tamonde ay mahulog sa mga maling paratang at makulong sa Iran ng isang dekada. Inakusahan umano siya ng pagiging espiya at sangkot sa ilegal na droga, dahilan upang siya ay hatulan ng parusang bitay. Ngunit sa kabila ng kanyang matinding karanasan, tanging sa panahon lamang ng Administrasyong Duterte nakagawa ng hakbang upang siya'y makalaya at makabalik sa Pilipinas. Nagawa ng ating Pangulo, siya lang po ang bayani na sumagip para makabalik ako sa Pilipinas. Dumaan po ang may ilang presidente mula noong 2009, none of them nakapagbigay po sa akin ng kalayaan. So, ang nagawa po ni President Duterte sa akin, talagang as in, natikman po ang kalayaan dahil sa kanya. Ayon kay Tamonde, ang kagustuhan ni Duterte na mapalaya ang mga OFW na nahaharap sa death row sa ibang bansa ay isang bagay na nagbigay inspirasyon sa kanya, lalo na sa kabila ng matinding mga pagsubok na kanyang naranasan sa Iran. Kaya naman, hindi nito matanggap ang sinapit ngayon ng dating Pangulo na isinuko sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Ako dumanas doon sa ibang bansa sa Iran. Kinuha niya ako. Tapos ang nangyari lang sa taong bayani sa puso ko na kumuha sa akin sa Iran, parang binigay lang sa ibang bansa para litisin. Paano nangyari yon? Kasi ang pinaglalaban niya lang, gusto niya tayong ipalaya. Maranasan natin ang kalayaan na galing sa mga kasamaan. So, ang nangyari, ganun po ang naranasan ko sa kanya. Kalayaan ang binigay ni President Duterte sa akin. Tapos ngayon po, kinuha lang siya doon. Sa kanyang librong ginawa, itinuturing niyang isang red diamond si Duterte bilang simbolo ng kabayanihan at walang kapantay na malasakit sa mga Pilipino. Ang buhay ng ating Pangulo, parang diamond yan eh. Pero sa gitna ng kahalagahan niya sa puso ng ating mga kababayan, sa puso mo at sa puso ko, parang hininging madugo. Kaya ang red diamond, doon ko po sinulat sa loob ng jail. Sinave niya ang buhay ng maraming tao. Kitang-kita naman ang lahat-lahat yun na kung paano nung sa panahon niya ligtas ang millions of Filipino. Samantala, may panawagan naman siya sa mga kapwa niya OFW at mga Pilipino na ipagpatuloy ang nais ni dating Pangulong Duterte na iboto ang mga kandidato na karapat-dapat mamuno sa bansa, lalo na ang buong PDP laban slate ngayong nalalapit na eleksyon. It's time na lahat ng mga sumisigaw na bring him home. We have to put our words into action. Sa ngayong halalan ko, maging wise na po tayo, suportahan po natin. Alam mo, mayroong ako, suportahan ko yung naka-line up ni Tatay Digong. Alam mo, kung magkaisa lang tayo, buong puso nating gampanan ng ating tungkulin na bumuto ng tama. Pero maawa na po tayo sa bayan natin. Maawa tayo sa bayan natin. Kung pwede lang, pabalikin natin siya. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahala, Carla Abellana, SMNI News.